Itago niyo na lang ako sa pangalang Joseph. Isang simpleng college student sa isa sa mga kilalang pamantasan sa Maynila. Ako ay 21 anyos at may height na 5'6". May katamtaman lang ang pangangatawan pero may abs kahit papaano. Maniwala man kayo o si hindi, ako ay wala pang karanasan sa babae. Yung tipong karanasan na parang asawa na ang turing mo sa kanya, na kahit saan mo dalhin, ay sasama at papayag siya sa anumang hihilingin mo. Nagkaroon naman ako ng mga girlfriends dati. Pero sa tingin ko, lahat ng mga to ay hindi pa seryoso pagdating sa relasyon. Kaya naman wala sa kanilang tumagal. Ako man ay nagsawa na rin sa mga ganong klaseng relasyon. Pero nagbago ang lahat nang makilala ko ang isang babae. Babaeng kinabaliwan ko kahit alam kong mali. Isang araw, pumunta ako sa internet cafe para mag-open ng Facebook at Twitter. Mga 15 minutes ang nakalipas. May naupo sa tabi kong computer at gumamit din. Maya-maya ay narinig ko ang katabi ko na nagsalita ng, "Wow, panalo!" Nang di sinasadya, ay napatingin ako sa computer niya at nakita ko siyang nag-open pala ng site kung saan ang tema ay talagang paborito nating mga lalaki. Lalo na sa mga single na katulad ko. Medyo awkward ang ganun. Pero nasabi ko sa sarili ko na pwede pala yung gawin sa internet shop. Kaya naman nagbukas din ako ng kaparehas ng katabi ko. Kaya naman hindi ko namalay ng oras. At makalipas ang 30 minutos, ay nag-out na ako at dumiretso sa bahay para umuwi. Habang ako ay naglalakad, ay may napansin akong babae na pagewang-gewang maglakad at may mga dalang plastic bag at halatang na malengke. Agad kong tinulungan yung babae at tinanong ko kung anong nangyari sa kanya. Sabi niya ay nahilo lang daw siya dahil sa pagod at puyat. Sa puntong yun, nagpasya ako na ihatid na lang muna siya at pumayag naman siya. Makalipas ang 15 minutos na paglalakad, ay narating namin ang sa kanila. Pagdating namin sa loob, ay may batang mga nasa 3 taong gulang ang sumalubong sa amin. Tinanong ko kung sino yung bata na yun. Sinabi niya na anak daw niya. Nagulat ako dahil hindi ko inaasahan na may anak na pala siya. Dahil akala ko, dalagang-dalaga pa to. Sa itsura niya kasi ay parang college lang din siya at kaedaran ko lang. Maya-maya, pinaghanda niya ako ng merienda at kami ay nagkwentuhan. Nagpakilala siya. Siya, si Rosel, 26 anyos. Doon ko nalaman na may asawa pala siya. Pero iniwan sila nito at hindi niya alam kung kailan sila babalikan. Laking probinsya daw siya hanggang sa makilala niya ang mister niya na dumayo lang sa lugar nila. Niligawan daw siya nito hanggang sa mahulog ang loob niya sa lalaki. 3rd year college siya noon nang itanan siya ng lalaki dito sa Maynila. Hanggang sa magbunga nga ang tagong relasyon nilang dalawa. Sa ngayon, 6 na buwan na raw silang hiwalay ng asawa niya. Kaya halos maiyak si Rosel nang maikwento niya nang hindi sinasadya sa akin ang problema niya. Simula noon, ay mag-isa niya raw binuhay ang baby niya. At papalit-palit daw siya ng trabaho. Matugunan lamang ang pang-araw-araw na gastos. 5 buwan na rin pala silang nangungupahan dito sa apartment. Maya-maya, umiyak ang bata at gusto ng gatas. Agad niya itong pinagtimpla sa bote. Nang siya ay tumayo, dito ko palang napansin ang ganda ng katawan niya.
na kahit may baby na, ay balingkinitan pa rin at hindi pa rin nawawala yung itsura ng pagkadalaga sa kanya. Parang wala siyang anak. Sa tutuusin, ay napakaswerte ng dati niyang asawa. At sa itsura pa lang ni Rosel ay panalo na. Sa puntong yon, ay marami tuloy idea ang mga nabuo sa aking isipan. Maya-maya, agad na akong nagpaalam para makigamit ng banyo. Pagpunta ko ng banyo ay halos mawala ako sa katinuan. Hindi mawala sa isip ko ang itsura ni Rosel. Ang hot niya, kaya natuon talaga ang pansin ko sa kanya. Hindi mawala ang nakakaakit na imahe niya sa aking isipan. Hanggang sa hindi sinasadya na makagawa ko ng kahiyahiyang bagay para lang maibisan ang uhaw ko. Kahit pa hindi ko pamamahay, ay di ko naawat ang sarili ko na ibaba ng tuluyan ang shorts ko. Pag-alis ko ng banyo, ay nagtanong siya, "Bakit ang tagal mo yata, Joseph?" "Ha? Nag-ayos lang ako at medyo humilab yung tiyan ko eh." Pagsisinungaling ko. Pero siya ay ngumiti lang na para bang hindi naniwala sa sinabi ko. At napansin kong napasulyap siya sa harapan ng short ko. Doon ko lang napansin na halata pala ang aking kalokohan. Nahiya ako at bahagyang napatagilid. Tila nag-blush ako at walang nagawa. Napaamin na lang din ako nang wala sa oras. Pero imbis na magalit siya, sinabi niyang natural lang daw yun dahil lalaki ako. Nakakahiya naman. Pero sana wag mong isipin na ganun akong lalaki. Nataon lang talaga, Rosel. Naiilang kong sagot. Yup, alam ko naman. Tsaka feel ko naman na mabait ka. Malambing niyang sagot. After ng awkward moment namin, kami ay nag-usap ulit sa may sala nila. Maya-maya pa ay tinanong niya ako tungkol sa personal kong buhay. Nalaman niya na wala pa akong karanasan sa babae at nasabi ko pa sa sarili ko na sana'y siya na lang yung maging una ko sa lahat ng bagay. Maya-maya ay pabirgo niyang sinabi na, gusto mo na ng karanasan sa kama?" Sabay ngiti niya. Grabe, ang ganda niyang ngumiti. Yun yung isa sa mga napansin ko. Oo naman no. Sino ba naman ang aayaw sa ganung bagay? Walang pagdadalawang isip na sabi ko. Agad siyang tumawa at sinabi na, "Ang pangit naman kung sa may anak mo na mararanasan." Agad akong sumagot. Wala akong pakialam kung may baby na o wala pa. Kung ganyan ba naman kaganda eh, sabi ko. Akala ko magiging madali lang ang lahat. Pero na-disappoint ako nang sinabi niya na hindi pwede. Para akong binagsakan ng langit dahil sa naging sagot niya. Pero bago ko mawala ng pag-asa, sinabi niya na pwede niya raw akong pasagihin sa paraang alam niya. Sa puntong yon, napaisip ako. Hanggang sa lumapit siya sa akin at tumabi sa sofa kung saan ako nakaupo. Nagulat ako nang bigla niya akong halikan. Sabay unti-unting lumuhod sa harap ko, sabay baba ng shorts ko. Napasandal na lang ako sa may sofa at napapikit ng oras na yun. Halos mabaliw ako. Sinubukan kong iangat ang suot niyang blouse, ngunit pinigilan niya ako. Meron daw siya, kaya hindi daw pwede. Habol hininga ako ng mga oras na yun. Hindi ko akalaing tutuparin ni Rosel ang isa sa matagal ko nang inaasam. Nginitian niya ako. Hindi ko talaga akalain ang isang babaeng may maamo at magandang muka ay papatol sa katulad ko. Kaya naman tuwang-tuwa ko at napayakap sa kanya. Gumanti naman siya ng yakap. Maya-maya ay tumunog ang cellphone ko.
at nareceive kong hinahanap na ako sa amin dahil ako'y magluluto pa. Kinuha ko ang cellphone number niya at nagpaalam na ako. Tuwang-tuwa ako nung umuwi. Nung gabing yun ay tinext ko siya agad at nagtanong kung kailan ko siya pwedeng makasama ulit. Sumagot naman siya na baka makalipas daw ng 1 linggo. At makalipas nga ang 1 linggo ay tinext ko siya kung tuloy ba at kung anong oras. Sabi niya oo, tuloy, kahit mga 6:00 ng gabi. Kaya naman 5:00 pa lang ay nag-ayos na ako at pumunta sa isang convenience store para bumili ng proteksyon kung tawagin nating mga lalaki. At wala pang 6:00 ay nag-text na ako sa kanya na nandun na ako malapit sa kanila. Makalipas ang 3 minuto ay nakita ko na siyang naglalakad kasama ang baby niya galing trabaho. Naka-blouse at palda na di aabot sa tuhod ang suot niya. Nang makarating kami sa kanila at pagkasara ng pinto ay sinuyo ko siya agad ng halik. Na kinagulat niya naman. Mukhang na-miss mo ako ah. Teka at mag-aayos lang ako. Siya ay dumiretso sa kwarto niya at maya-maya ay may dala siyang tuwalya. Maliligo lang ako ah. Sabay ngiti niya sa akin. Makalipas ang 15 minutos, bumalik na siya galing ng banyo na nakatapis lamang ng tuwalya. Dahil sa excitement ng isang katulad kong wala pang karanasan, ay agad ko siyang nilapitan at niyakap. Kabadong sinuyo ko siya sa labi, pisngi, leeg, batok at tenga. Pansin kong napapikit siya at ako'y hinila niya papuntang kwarto niya. Malakas ang tibok ng puso ko pero dahil desperado na ako ay agad kong tinanggal ang tapis niya. Hangang-hanga ako sa tinatago niyang ganda. Napakahat niya. Para akong nilagnat ng mga oras na yun. Hanggang sa namalayan ko na lang ang sarili ko sa kama kasama siya. Hinila niya ako at tinulak pahiga. Unti-unting binaba ang shorts ko. Napangiti pa si Rosel. At sinuyo niya ako ng malambing na halik sa labi. Pababa sa abs ko. Napapikit na lang ako ng oras na yun. Alam kong may asawa na siya. Kaya hindi na bago sa kanya ang makasamang isang lalaki sa kama, kaya hindi siya kinakabahan. At sa pagsampa niya sa akin, ay tuluyan akong nawala sa sarili. Siguro yun na ang hindi ko makakalimutang yugto ng buhay ko. Ang mabiyayaan ng isang aliw, ng isang babaeng kagaya ni Rosel. At sa pagtatampisaw namin sa alapaap, ay hindi rin mawala sa paningin ko ang magandang mukha niya. Habang nakapikit at kagat labi, kasabay ng pag-uga ng matibay na kama. Hingal na hingal kaming pareho at bumagsak siya sa harapan ko. Ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso niya at alam ko na ganun din ako. Kami nagpahinga at maya-maya ay muling tumugon sa uhaw ng isa't isa. Maya-maya tumayo ako para gumamit ng banyo. Pagbalik ko ay nakita ko siyang hawak ang cellphone ko. Sabay pinakita na lowbat ako. Oo nga pala, lowbat ako kasi di ko na-charge sa sobrang excite ko, sabi ko. Talaga lang ha? Kapag umuwi ka, hindi ako makakapag-reply kasi wala akong load. Sabi niya sabay ngiti. Hindi ko alam kung tama ang tatahakin kong to. Hindi ko alam kung tama bang kay Rosel ko hanapin ang hinahanap kong babae na makakasama ko habang buhay. Mabait si Rosel, sweet at mahusay sa kama. Ang agam-agam ko lang ay may asawa na siya. At buntis pa. Wala akong kasiguraduhan kung maganda nga ba ang patutunguhan ng nasimulan naming relasyon. Pero sa ngayon, ay 1 buwan na kaming magkasintahan. At sa tingin ko, handa akong maging tatay ng 2 niyang anak. Ang pinagdadasal ko lang sa ngayon, sana'y hindi na bumalik ang asawa niya para guluhin kami o muling agawin si Rosel sa akin.
Hanggang dito na lamang po ang aking storya. At paalam.